sa mga headlines. Mahigit 964,000 pesos na halaga na livelihood kits at allowance ibinahagi sa 62 TESDA scholars sa Colombio, Sultan Kudarat. People's Organization mula sa Davao del Sur, Cotabato at Sultan Kudarat ibinida ang mga produkto sa kakatapos lamang ng ika-38 Kadayawan Festival. Bagong school building sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato handa na para sa pasukan. At mahigit 200 Davaoenyo nakabenepisyo sa libreng operasyon handog ng World Surgical Outreach sa Tagum City, Davao del Norte. Tutok na sa Agila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Nakatanggap ng mahigit 964,000 pesos na halaga ng mga livelihood kits at allowance ang 62 TESDA scholars na matagumpay na nakapagtapos ng TESDA Carpentry NC2 training sa Colombio, Sultan Kudarat. Si Agila Trooper Jeff Asan sa detalye. Nakatanggap ang kabuuhang 62 na Technical Education and Skills Development Authority o TESDA scholars ng halagang 964,720 pesos na livelihood kits at allowance sa pagtatapos ng TESDA Carpentry NC2 training na ginanap sa Municipal Gymnasium ng Colombio, Sultan Kudarat nito lamang ika-11 ng Agosto 2023. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 8,000 na halaga ng carpentry kits at 7,560 na training allowance sa ilalim ng Special Training and Employment Program o STEP na pinangungunahan ng TESDA Lambayog Provincial Training Center sa tulong ng Local Government Unit ng Colombio at 39th Infantry Battalion. Samantala, binigyang diin ni Bob Darrell Antinor, Lambayog PTC Administrator, na patuloy na tutulong ang TESDA sa paglutas ng mga socio-economic issues sa malalayo at mahihirap na lugar sa bayan ng Colombio. Patuloy ang pagbibigay oportunidad sa mga komunidad na maituturing na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS upang mas magkaroon sila ng mas maunlad na pamumuhay. 2022, ang scholars natin ay 1,289. Kasama na kayo doon. Ganon karami po ang aming naibigay ng mga scholarship. Yan po ay sa buong Sultan Kudarat. Ang mga nasabing benepisyaryo ay miyembro ng Peace and Development Volunteers and Farmers Association o PDBFA ng Barangay Iday, Barangay Makat at Barangay Lumuyon na nooy tinaguriang CTG affected areas na ngayon ay nabago sa pamamagitan ng Community Support Program ng 39th IB. Ang TESDA bilang nangungunang ahensya sa Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster ng National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay naglalayong maiangat ang pamumuhay sa mga komunidad upang mapigilan ang muling pagbabalik ng kaguluhan sa mga dating lugar na mababalot ng pangamba dulot ng insurhensiya. Jeff Asan para sa Agila News Network. Ibinida ng mga People's Organization mula sa mga probinsya ng Davao del Sur, Cotabato at Sultan Kudarat ang kanilang mga local agricultural product sa kakatapos lamang ng ika-38 Kadayawan Festival sa Davao City. Muling nagbabalik si Agila Trooper Jeff Asan para sa detalye.
Ibinida ng iba't ibang People's Organization o POs mula sa bayan ng Davao del Sur, Cotabato at Sultan Kudarat ang kanilang mga local agricultural product sa nagdaang grand opening ng Kadayawan Cultural Village kaugnay sa selebrasyon ng ika-38 na Kadayawan Festival sa Magsaysay Park, Davao City nito lamang ika-10 ng Agosto 2023. Matapos makalaya sa mga mapaninlang na ideolohiya ng Communist Terrorist Group o CTGs na naging dahilan sa mabagal na pag-unlad ng komunidad, ang Rano Farmers Association o RAPA mula Digo City, makilala Federation of Tribal Chieftains o MFTC na makilala Cotabato, at Peace and Development Farmers Association o PDBFA ng Columbio, Sultan Kudarat ay ganap ng nabago bilang mga small-scale business owners sa tulong na matagumpay na pagsasagawa ng Community Support Program ng 39th Infantry Battalion. Katulong ang mga inisyatiba mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa pagsulong ng EO70 o Whole of Nation Approach. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong maibahagi ang pagkakaisa at magbigay oportunidad sa mga dating conflict-affected areas para sa mas maunlad at mapayapang komunidad. Jeff Asan para sa Agila News Network. Isinagawa ang turnover ceremony ng 2 classroom building sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato. Ito'y magsisilbing silid-aralan ng halos 40 estudyante sa komunidad. Si Agila Trooper Precious Medrano sa detalye. Isa ang Barangay Maria Caridad na lubos na naimpluwensyahan ng mga kaliwang grupo na dahilan kung saan naipatayo ang Father Fausto Tentorio Memorial School Incorporated na pinaniniwalahang bahagi ng recruitment scheme at youth infiltration ng CTG upang makahikayat ng mga kabataang sumapi sa kilusan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, naging sagot ang pagkakaisa at bayanihan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng isang gusali 2 silid-aralan sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Probinsya ng Cotabato, kung saan nilunsad ang ribbon cutting at turnover ceremony noong 8 ng Agosto taong kasalukuyan. Damo gid mi salamat kay may bago na kami nga classroom kag may para kay kalayan na sa rayo mas dami na dire kay lapit sa amon pa. Iba't ibang personalidad ang dumalo sa nasabing programa, kabilang sina Brigadier General Patricio Ruben P. Amata, Philippine Army, ang commander ng 1002nd Bagwis Brigade, mga kasapi ng 512 Engineering Battalion, Honorable Rene Rubino, ang presidente ng Provincial Councilors League ng Cotabato, Honorable Jim D. Villasor, ang mayor ng Arakan, at si Ginoong Romelito G. Flores, CESO 5, ang Cotabato Schools Division Superintendent. Natatandaang noong nakaraang taon na ipatayo ang unang gusaling naging silid-aralan ng mga estudyante, ngunit hindi sapat ang pasilidad upang mabigyang serbisyo ang mahigit kumulang 70 mag-aral nito. Ang paaralan ay isang importanteng bahagi ng komunidad, kung saan nililinang ang bawat kabataan para sa kanilang kinabukasan. Mula rito sa Maria Caridad, bayan ng Arakan, probinsya ng Cotabato. Ako si Precious Medrano para sa Agila News Network. Agila Troopers, mahigit 200 Davaoenyo na may mga karamdaman ang natulungang nagamot at naoperahan sa kakatapos lamang na World Surgical Outreach Program na ginanap sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte. Si Agila Trooper Brian Belutindos sa detalye. Nagbigay pag-asa na magbago ang buhay ng mga taong may mga sakit ang mga serbisyo medikal na ibinahagi ng programa na World Surgical Foundation Philippines noong 16 hanggang 17 ng Agosto. Naganap ang 3 araw na World Surgical Outreach Program para sa 223 na mga benepisyaryo. Isinagawa ito sa Davao Regional Medical Center at pinangunahan ni 10ID Commander Major General Jose Ariel M. Niembra ang pagbisita sa nasabing operasyon. Lubos ng pasasalamat ang ipinahayag ng pamilya Agon at Tuba sa tulong ng World Surgical Foundation Philippines. Ako ang partner, nag-opera siya dara karon sa nagkuhan niya ang access sa dialysis. Salamat sa mga
kuan nga na adiri nga nagtabang sa iya, labi na sa World Surgical Foundation Philippines sa kasandaluhan. Pasalamat jud ako sa ato ang World Surgical Foundation Philippines nga gihatag ni sa isabi sa nakabenepisyo niya, gihatag ni sa mga katawhan nga diin ang ilang panglangtaw para sa mga katawhan. Ayon sa volunteer surgeon at World Surgical Foundation Philippines Vice President na si Dr. Eric De Leon, marami sa kanilang mga operasyon ay naglalayong tulungan ang mga may sakit na may cleft lip at cleft palate, goiters, gallstone, hernia at iba pang pediatric cases. Kaya namin ginagawa itong mga mission nito, parang yung mga backlog, yung mga hindi nagagawang surgeries ay magawa namin. So we've been doing this for around 6 years already. At meron din kami mga nakilalang ibang mga organizations which do the same. So ang ginagawa namin, ini-incorporate namin lahat itong mga grupo na to para totally isa naman ang aming mission and vision, no? Para at least coordinated, na pipinpoint namin kung saan kailangan lugar mag-mission at yun ang mga pinaprioritize namin. Sa tulong ng Duterte Cabinet Spouses Association Incorporated, mga doktor at surgeon na mula rin sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, at sa tulong din ng kasundaluhan ng 10th Infantry Aguila Division sa pamumuno ni Major General Jose Ariel M. Niembra, kasama din ang 1001st Brigade Commander Brigadier General Felix Ronnie B. Babak, natupad ang nasabing adikain. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, Brian Bilotindos para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!